think before you click para sa responsableng paggamit ng internet. Ang pagkilala ay tinanggap ni GMA Vice President for Multimedia Journalism Howie Severino. Layo ng TAT Awards na kilalanin ng mga grupo at individual na nagbigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng social media. Kinilala naman bilang trending personality at People's Choice ang Kapuso star na si Julie Ann San Jose. Social media gives everybody now a power that they never expected that they would ever have. And we all know that the flip side of power is responsibility. TAT Awards is actually meant to recognize greatness in social media. Social media has a lot of different categories and different facets. So we would like to recognize everyone who's done great in social media. Kamustahin naman natin sitwasyon sa Marikina City mula kay Mayor Del de Guzman. Mayor, good morning. Ay, magandang umaga po, Igan. Opo, yung mga lugar na binaha po, kamusta na ngayon? Wala naman po tayong pinaha. Wala, oo. Opo, tumaas na ng konti yung tubig. Yung Marikina River. Oo. Binantayan natin nga yung kahapon na maghapon. Oo. Mula nung madaling araw. Sa awalan Diyos, hindi naman po siya lumaki na para makadulot ng baha. Pero naka-alerto pa rin yung ating mga rescue team dyan sa Marikina. Opo, hanggang gumanda ang patuloy ng pagganda ng ating panahon Okay. maghapon po. Opo. Ngayon po, yung panahon ngayon, okay naman po kayo dyan? May pasok? Meron na po. Tigil ko yung maganda na panahon ngayon. Okay. Wala na pong ulan. Makakapasok na ulang maayos ng ating mga mag-aaral sa ating mga guro. Opo. Komportable ho ba kayo na nasa inyo na yung pagdedeklara ng may pasok o wala? Okay naman. Basta importante, coordinated din yung sa amin ng mga national agencies natin na mamahala sa mga dulot ng panahon, weather authorities natin para properly guided ang mga mayors o mga local government. Opo. So, ibig sabihin, gabi pa lang, may mga pasabi na ang pag-asa sa inyo. Opo. Yun ang importante. Pwede niyong pagbasihan. Opo. Okay. Mayor, salamat po Maraming salamat po. Igan, Opo. magandang umaga po. Opo. Si Marikina City Mayor Del de Guzman. Kahapon po, marami din po mga estudyante ang dismayado, pati mga magulang, dahil atrasado naman po anunsyo ng suspensyon ng klase ng mga pang-umaga. Ang kaunay po niyan, makausap natin si DILG Secretary Jesse Robredo. Good morning po, Secretary. Good morning, Igan. Magandang umaga po. Opo, nandun po sa executive order, yung guidelines ng Malacanang na bago mag alas 4:30 po, makapag-anunsyo na itong mga local government units. Pero paano po ngayon? Kagaya po kahapon, may ilang lugar naman po alas 4:30, maayos. Sumama ang panahon, mga bandang alas 7, alas 8. So, ang hirap po talagang pagbasihan yung yung ating weather. May mga pagbabago ba tayong gagawin dito o reforma, Secretary? Una po, yung pang-umaga, 4:30, yung panghapon po, alas 11. Ibig Opo. sabihin, nakapasok ka na po, mag-aantay ka na ng panghapon. Opo. Subalit, Igan, dalawang paraan kasi yung kaalaman sa bagay. Ang isa po yung ipapaabot sa City Hall, ipapaabot sa media, Opo. i-anunsyo. Meron hong 700 public elementary and public high school sa Kamaynilaan. Oo nga po. Palagay ko kung ganito lang yung track, sigurado ho ako may mga delay. Meron po kaming pangalawang paraan na nais pong ipasunod Sige. na i-localize na lang po sa eskwelahan. Ibig sabihin, may tao ho sa eskwelahan o may tao sa barangay na nakakasakop sa eskwelahan. May contact number po ito. At kung ganito nga ho pong malakas yung ulan, yung estudyante tatawag na direkta o text. Ibig sabihin, hindi na ho siya kailangan mag-antay ng anunsyo. Dapat ho bigyan din siya ng pagkakataon na tugunan na direktahan. Palagay ko, Anthony, mababawasan po yung malaki yung problemang ito. Kasi nga, sabi ko nga, napakarami yung eskwelahan, napakarami yung tumatawag. Minsan, kung yun yung aantayin lang na paraan, hindi ho talaga may papaabot sa tamang oras. Opo. Secretary, si Igan po ito Yung paggamit po ng social networking, hindi ho ba ini-encourage din? Dahil halos lahat ng mga principal ho siguro ngayon, may cellphone, So, pwedeng Twitter o may Facebook o yung eskwelahan, di ba? Madali na rin ho yun. Pwedeng gawin ang katunayan,
Igan, maraming paraan ang dapat sana pong Oo. gawin. Hindi lang po isang paraan lang. Opo. Sabi ko nga, imaginein mo po, lahat ng eskwelahan tumatawag sa City Hall. Yung City Hall tatawag pa sa media outlet, tsaka Okay. mag-aantitso. Opo. Kesa ho yung ganun, kung may Facebook, may Twitter, Oo. Pero palagay ko po, dapat merong direktang access Okay. Pati siguro barangay level, sa barangay, no? sa barangay. Oo, direkta sila Yung rin. private Din, eh. schools naman ho, hindi sakop ng pamahalaan. Pero- Hindi sakop ng LGU. Oo. Yun ho yung kailangan talagang ipaabot sa media. Yung 117 nyo ba, hindi pwedeng tawagan ng mga magulang para makapagbigay din ng tulong? Ganun din Igan, yung 117, mag-aantay din kami ng tawag sa Oo. sa barangay. Oo. Sa amin ho, pwede kaming tawagan at sisikapin ho natin makuha yung impormasyon. Pero imbis kung doon yung tawag, Oo. kung ikaw ho nasa malapit na eskwelahan lang, mas mabuti pa rekta na. Okay. Gagawa namin ang paraan nito, Igan, Oo. na kukunin namin yung pangalan ng taong pwedeng tawagan sa bawat eskwelahan. Mm-mm. Ang sa akin kasi, yung mga estudyante sa hapon, walang problema eh. Di Totoo. ba? Dahil kahapon, talagang mga alas 9, alas 10 pa lang, nagsuspend din na ng hapon at pinapauwi na rin yung pumasok. At ang palagay ko po yung panghapon, walang problema. Walang problema. Yung umaga lang talaga Talaga yung dahil umaga. actually, mga bata ho alas 4, gising na ho yan eh. At talaga naman ho na nagagambala at napipintala siya kung matapos mo gigising siya alas 4. Okay. Papasok sa eskwela at wala naman palang pass. Okay. Maraming salamat ho, Secretary. Good morning. DILG Secretary Jessie Robredo. At ang hirit namin mamaya, tatlong hinihinala hold-upper patay matapos makaengkwentro ang mga pulis sa Quezon City. Isang puno bigla na lamang nabuwal sa Mandaluyong. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ay, naku, ito po ngayon panay ang buhos ng ulan. Sisama na namin kayo sa usapan namin. Napakasarap talagang kumain. At ang paborito natin ngayon, mga pampainit na sabaw. Naman, di ba? Talaga ang sarap niya. Kaya eto at pinabalitaan tayong masarap na kainan. Dito lang po